Ang malungkot, yung mga bagmen nila ay, noon pa naman ito, hindi na ito actually bago. Pinupwesto na ang pera ng bayan para sa kanilang pagtakas sa Pilipinas. Tapos yung kausap nga natin kahapon, sabi nga daw ng mga katropa niyang Repa Pips doon sa kaharian ng Kakawate, ano pa daw ba dapat ang expose na pwedeng ilabas? Na ilabas na lahat. Nag-meeting-meeting sila, habang nagkakape sila, lalo na ang pulburon. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, sir, yun na nga eh. Kaya nga araw-araw kami, hindi ako tumitigil. Alam niyo naman, di ba, yung araw ng kagitingan. May video yan, nasa PTV, nasa RTV. Ang tanong ko, tanungin nga kita, sabi kong ganon. Kumbinsido ka ba na ang nasanguso ni Bangag Jr. ay pulburon o tawas? Natawas siya. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi... 5,000 pesos. Hindi pa akong bangag. Right, welcome back mga kabalitaan. Kamusta ho? Magandang buhay ho sa ating lahat at sana'y nasa mabuti ho kayong kalagayan ngayon. Merry Christmas, in advance Happy New Year, OFW, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan may mga Pilipino, itong programa ay para ho sa inyo mga kabalitaan. At yun po, pakiusap lang ho natin, mag-subscribe na ho kayo at pinutin ang notification bell, like, comment at i-share. And then kung may mapapanood ho kayong mga ads sa ating video, tuloy-tuloy nyo lang ho, huwag nyo pong escape at yan po ay malaking bagay at tulong na rin ho yan sa atin para tayo ay magkakaroon ng may pagpapatuloy ho natin yung ating paggawa ng reaction video na talagang komprehensibo mga kabalitaan. So bago pa po tayo magsisimula, ipapakita ko pa muna sa inyo ang inyong pinakapaboritong kinaiinisan, kinasusuklaman ng mga aktibong partisipante ng WAD Committee, yung mga district representatives at party list representatives mga kabalitaan. Ulitin ko po, i-memorize nyo po yung mga pangalan. Kung hindi nyo po makaya-kayang i-memorize, isulat nyo po sa papel, balik-balikan nyo po yung video natin para makilala nyo po ng lubos. At hindi na ho niyo maisulat pa sa inyong mga balota itong mga hunghang, hinampak, mga kahit ano nang itatawag ho natin sa mga masasamang elemento. Masasamang elemento, kriminal. Alright, so yun po, no? Kayo pong bahala, kayo nang humusga. At heto, panoorin nyo na po mga kabalitaan. Alam nyo na.
Ayun, napanood nyo na po mga kabalitaan, kayo na pong bahalang humusga at malapit na po, ilang tulog na lang, ilang buwan na lang ay magkakaroon ho tayo ng halalan, papalitan na ho natin yung mga tongresista diyan sa mayabang kapulungan kabalitaan. At lalo na dyan sa Laguna, tanggalin nyo na yan si Attorney Google Dan Fernandez. At saka yung si Atras Abante na mukhang banal, banal na aso. At sino-sino pa diyan? Si Barbers, wala nang problema yan kasi wala na yan sa wala na yan sa mayabang kapulungan. Kasi parang tapos na yata yung termino niya. Ewan ko lang kung anong baka lumipat na naman sa kanilang lugar mga kabalitaan. Baka nagiging mayor na yan, gobernador na yan. Wala akong idea o anong posisyon ang kanyang tatakbuhan mga kabalitaan. Well, padayon tayo mga kabisayaan. Padayon og paminaw hangtod nga kini matapos ang programa dahil nga po mga kabalitaan ay ito'y kailangan yung mapanood dahil nakakatakot, nakakakaba at nakakabahala ho dahil nga po sa pagbubunyag ni Maharlika na di umano ay may nakahanda na hong pag-aaklas laban ho sa ating administrasyong Bongbong Marcos mga kabalitaan. Iyon po ay ating papakinggan maya-maya ho kung ito ay may katotohanan nga ba dahil ayon pa sa kanyang bubuit diyan sa Malacanang ay nagsipaghandaan na rin daw di umano ang pamilya Marcos sakaling ito ay magaganap agad-agad itong lalayas diyan sa Malacanang. So bago natin ito ipapakita si Maharlika, may pagtitipon-tipon ho sa lahat ng mga general na kumakampi ng ating Pangulong Duterte, mga retired general from AFP at PNP mga kabalitaan. Heto po yan sila mga kabalitaan. Dito muna tayo kay Colonel Grijaldo mga kabalitaan. Kawawa ho. So tignan nyo, ano yung nagiging sitwasyon niya dyan? Wala ho siya sa kanyang pamilya sa araw ng Kapaskuhan. Ito, panoorin nyo po si Colonel Grijaldo. Siya po ay simpleng nagpalabas ng kanyang sama ng loob. At talagang naman siya para bagang tanggap niya na positive lang ho siya dyan mga kabalitaan. Kasi alam niya, may hangganan ho itong lahat na ito. Nangungulila ho sa kanyang pamilya itong Kapaskuhan dahil sa hanggang ngayon ay detenado pa rin ho sa House of Representatives. Sa lahat ng nangungulila, nag-iisa, gustong makapiling ang pamilya sa araw ng Pasko. Mga patatanggan na pinaparamdam sa atin ng Diyos na hindi tayo nag-iisa sa pag-celebrate ng araw ng Pasko. Thank you, Lord, for celebrating with us in the spirit of kindness, forgiveness, and love. Thank you. Naintindihan namin ang mga pagkakataon. So ayun nga po mga kabalitaan, no? Kung malapit lang siguro tayo dyan sa House of Representatives, sana nabisitahan natin yan sa Colonel Grijaldo. Yun nga, medyo masama, malungkot yung pakiramdam natin dahil hanggang ngayon ay ginigipit pa rin ito ng WAD Committee mga kabalitaan diyan sa Mayabang Kapulungan. Anyways, may hangganan din yung lahat ng pang-api nila. Lalo na sa mga kaalyado ni Tatay Digong Duterte kasi nga po wala naman tayong nakikitang masama sa ginawa ni Tatay Digong dahil iniligtas ng ang bawat buhay ng mga inosenteng tao mula sa mga masasamang elemento sa ating lipunan. Pero talagang nakakapagtataka na dumarami na po ang mga
nagsikampihan sa mga kriminal sa ating lipunan at talagang nakakahiya. Sa Amerika, marami hong mga celebrities ang nagre-react, nagbigay ng kanilang opinion na nakakahiya or ikinakahiya ho nila yung mga ginagawa ng administrasyon na ngayon sa panggigipit ho ng mga Duterte. Yung sino ba yun? Yung director na artista, yung laging makikita, mapapanood natin sa mga sci-fi movies, no, mga adventures. At si Donald Trump, talagang pinupuri niya po si Presidente Duterte. Ewan ko lang anong mangyayari or nangyayari ho sa bundong ibabaw dahil lumaganap na naman ho itong kasamaan sa ating lipunan, lalo na pong nasa gobyerno ngayon. Ginagamit nila yung mga suot-suot nilang magagara na kagalang-galang, pero yung mga nagsuot na ho yan sa mga damit na kagalang-galang ay halimaw mga kabalitaan. At dito ho sa video itong inyong mapapanood, ito po ay pagtitipon-tipon ng mga retired generals at mula sa AFP at PNP. So andyan ho si Tatay Digong Duterte, nakakapanindig balahibo ho itong tagpong ito dahil yun nagkakaisa na. Si Maharlika po ay may information na inihatid sa kanyang Buljakan TV na meron di umanong A1 information na kanyang natatanggap na naghahanda na di umano itong mag-asawa na Marcos na umalis daw o aalis diyan sa Malacanang sakaling hong magkakaroon ho ng pag-aaklas laban ho sa kanyang administrasyon. Yun po ay atin lamang pinapanood yung kanyang naging komento at siya mismo sabi niya ay mula ho talaga sa kanyang reliable source mga kabalitaan. So bago pa po natin ito ipapakita sa inyo, kasi malamang ito ho yung isa sa mga nabanggit ho ni Maharlika na no. Pero sige, dito na lang muna tayo at isusunod natin si Maharlika kung ano po yung maririnig ho natin sa kanya. Talagang binibueltahan niya na yung Malacanang at sinabing ho na may magaganap ho talagang pag-aaklas laban ho sa PBBM. So para ho mapakinggan at maintindihan ho natin kung ano yung ibig sabihin ni Maharlika, maya-maya ipapakita ho natin sa inyo diyan mga kabalitaan. Dito ho muna tayo sa pagtitipong ito, sa tagpong ito. Parang Christmas party to, no? Nandyan nga si Pinoy Survivor, lahat, si General De Leon na andyan din, lahat ng mga retired officials ng AFP at PNP ay sa tagpong ito ay dito ho sila nagkita-kita kasama ho si former President Rodrigo Roa Duterte mga kabalitaan. Si Tatay Digong malakas pa. Na-discuss siya sa motor to ay natumba. Talagang aktibo pa. Nandiyan pala si Senator Bato de la Rosa. Ayun, yun. Yun. Yung yung nagbabanta ko kay PBBM. Okay. Diba? Good evening everyone and a Merry Christmas, especially to our Christmas party pala to. Honor the former President, the Honorable Rodrigo Roa Duterte. We would also like to sana makakuha tayo ng buong video nito, no? Kasi parang may program, baka may sasabihin si Tatay Digong dito. Kung sa mga nanonood ngayon, kung may kopya ho kayo, pakitag nyo na lang ho ako para mapanood ho natin at mabigyan natin ng reaksyon ito mga kabalitaan. At dito naman ho tayo, ito si Maharlika ho, talagang may pasabog na naman. Sabi niya dito, mayroon talagang magkakaroon ho ng pag-aaklas laban ho sa PBBM. Yun po ay kung totoo. Yun na po yung narinig natin mula din sa ating mga reliable source na sabi sa akin na Kuya Dan, please watch Buljakan TV ni Maharlika, may pasabog ho doon. So salamat, no. So ito lang yung info, hindi pa natin napanood to ngayon lang, kaya bibigyan agad natin to ng reaction impromptu mga kabalitaan kung ano po yung maririnig natin mula ho yan sa kanya, no, kay Maharlika mga kabalitaan. Yun na pong disclaimer natin kasi wala ho tayong A1 information kung talagang totoo bang may pagkakaroon ng pag-aaklaso sa darating na mga panahon, dahil sabi nga daw dito na naghahanda daw yung
Marcoses, sakaling lulusubin sila sa Malacanang, aalis ho sila diyan. Yun po yung information na tanggap natin at dito daw mula kay Maharlika mga kabaitaan. So tuloy tayo, panoorin natin to dito. Sabi ko sa inyo, may mga puting ahas talaga tayo everyday. Napag-alaman natin na mayroong mag-aaklas at abangan-abangan natin yan. Pero kanina ay meron na naman tayong natanggap na balita. Forced exile or voluntary exile. Napag-alaman natin, ayon sa ating informante, which is magandang balita na pinaghahandaan na ni Bangag ang kanilang exile. Ayon sa puting ahas, ramdam nila na itong mga grupong ito handa nang tapusin ang kadyutahan ni Lisa Tanas. Effective ang lahat ng ating pakikipaglaban. So pinaghahandaan nila ang pagpapatalsik sa kanila. At ang malungkot, yung mga bagmen nila ay noon pa naman ito, hindi na ito actually bago. Pinupwesto na ang pera ng bayan para sa kanilang pagtakas sa Pilipinas. Kaya nga 'di ba, ang budget without explaining to you, the 6.325 trillion budget, national budget for 2025 ay pipirmahan na daw ni Bangag sa Atrenta sa Rizal Day nang hindi nagpapaliwanag sa inyo na mali ang ginawa nila sa pag-zero budget ng PhilHealth, sa pagtapya sa Department of Education budget, at dito sa military. Well, gising naman na yung mga brusko natin. Shoutout sa inyo mga brusko. I love you guys. Balikan natin ang pangyayari. Dahil ayon sa ating mga palangga, ating mga palangga na mga juting jahas, kumbensido na sila na adik talaga ang kanilang pangulo. Pero, bago tayo magpakumbinsi sa inyo, balikan muna natin ang mga balita. May drug addict tayo na presidente. Yan. Ako, balita yan. Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko. Kasi mapipilitan ako ngayon magsalita na adik laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Okay, doon na lang muna tayo. Binabalikan lang natin, mga palangga, dahil ito ay mga napag-usapan ng mga matitino noong isang araw. Yung expose na yan na sinasabi ni Pangulong Duterte, January pa yan. Sunod-sunod, lumabas ang PDEA leaks, lumabas yung video, 'di ba? Noong July 22 ng kanyang State of the Nation address. So kaya naman nag-usap-usap, sabi ng ating puting ahas. Sabi niya sa akin, Miss Malaga Maharlika, yung ang karamihan ng mga bruskong-brusko, kaya natataranta na si Bangag ngayon, at hindi lang yon, baka pwede daw magorgor sa kanyang pagiging addictus benedictus. Last year ko pa sinabi sa inyo na nagkaroon ng muscle spasm si Bangag. According to our source, nakinabahan si Lisa Tanas, akala niya magugurgur na. Kaya sabi ng ating puting ahas, dalawa lang ang pupuntahan ni Bangag. Forced exile, kung ayaw niyang umalis, or magugurgur siya sa sarili niyang
pagsinghot ng pulburon. Sabi ko nga gano'n sa kanya, buti na-realize nyo yan. Tagal-tagal nyo, sabi ko na gano'n sa kanila. Sabi nga daw ng mga prinsipe ng Kakahuate, ano pa ba ang kailangan i-expose? Mukhang ang magaganap na ang sinasabi ni Pangulong Duterte na magagaya ka sa tatay mo. Baka magaya ka. Tapos yung kausap nga natin kahapon, sabi nga daw ng mga katropa niyang Repa Pips doon sa kaharian ng Kakahuate, ano pa daw ba dapat ang expose na pwedeng ilabas? Na ilabas na lahat. Nag-meeting-meeting sila, habang nagkakape sila, lalo na ang pulburon. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, sir, yun na nga eh. Kaya nga araw-araw kami, hindi ako tumitigil. Alam niyo naman, di ba, yung araw ng kagitingan. May video yan, nasa PTV, nasa RTV. Ang tanong ko, tanungin nga kita, sabi kong ganon. Kumbinsido ka ba na ang nasanguso ni Bangag Jr. ay pulburon o tawas? Natawas siya. Sabi nga sa akin, Miss Maharlika, alam naman natin kung ano yon, ganon-ganon. Pero hindi, gusto ko sabihin mo, tawas ba or pulburon? Sabi niya, syempre kokak yun or pulburon nga. Kaya nga pinaparating niya sa inyo, pinaparating niya sa atin. Sabi niya, kumbinsido na ang majority sa lahat ng katiwalian ni Bangag, lalo na yung pagiging pulburonic. Nakikita daw nila yan. Yung talamak na krimen ngayon at nagbabalikan na bentahan ng 3-5 dyan sa kalye. No need expose. Sabi nga sa akin, Miss Mahal ka na, expose mo na lahat eh. Sabi ko, yun naman pala eh. 'Di ba? Yun naman pala, sir. Nag-aantay ang taong bayan kung kailan baka magsasalita kayo para panindigan etong laban para sa Pilipino. Sabi ko, ang taong bayan sukang-suka na sa illegal na ginagawa ng bangag na gobyernong ito. Ngayon, sabi ko sa kanya, ano gagawin namin? Araw-araw nagdadadakdak na ako dito. Ang sabi niya mga palangga, just keep doing what you're doing. Kasi effective at mumulat ang taong bayan. Na-educate sila dahil sa number 1 yung paggamit ni Marcos Jr. Actually, sabi niya sa akin, alam mo, galit na galit talaga sila sa'yo. Kaya yan, hinahabol ka dyan sa Amerika, basta ang bilin niya lang, ang kabilin-bilinan ng prinsipe ng Kakahuate ay patuloy daw tayong magsalita, mag-comment sa lahat, media, social media, kahit binablock tayo ng mga ng mga mainstream media, i-comment daw talaga, i-highlight ang pagiging addict ni Bangag, ang PhilHealth, ang pagdukot ni Lisa Tanas at ni Bangag sa turkey extraction. Yan, ano lang daw natin yan, i-sustain lang daw natin yan mga palangga. Dahil yan, ang kailangan daw talagang palakasin at hindi mawala yung impormasyon na yan. Dahil yan ang pilit na pinagtatakpan nila at talagang nagpupondo talaga sila sa mga trolls. Pero sabi nga ng ating kausap na nakumbinsi na sila, actually matagal naman sila nagkumbinsi, kumukuha lang sila ng timing. Okay? Itong mga prinsipe at prinsesa ng Kakahuate. Ang sabi sa atin, tuloy-tuloy yung mga OFW at kahit sa Pilipinas, magbuo kayo ng mga grupo ninyo, 10, 5, ganyan, na talagang kayo ay mag-discuss, makipag-participate sa social media. Sabi niya kasi itutumba talaga nila si Sara. When I say itutumba, i-impeach nila. Tutuluyan nila. Basta eto, tuloy-tuloy lang tayo. Palakasin daw natin ang ating mga hanay. So yun po mga kabalitaan, talagang nakakakabaho itong naging pahayag ni Maharlika. Kung talagang ito ay totoo, nako, may lalayas pala dyan sa Malacanang mga kabalitaan. Sana makasama na rin itong nasa mayabang kapulungan na mapalayas din ho mga kabalitaan. Lalo na yung mga aktibo sa Huwad Committee na umiipal na ngayon dahil wala na ho silang kinakatakutan dahil mismo yung kanilang leader dyan sa mayabang kapulungan ay kaalyado na rin sa kampo ng demonyo mga kabalitaan. So sila ho ngayon ang nangingibabaw at sila ngayon ang naghari-harian dyan
So ang tanong, ito ba'y may hangganan o mananatiling maghari-harian sila sa pwesto? Ikinakawawa na ho yung taong bayan, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong video ho natin ngayon, huwag kalimutan ho, mag-subscribe na rin ho kayo. I-share niyo po ito para malaman ho ng karamihan. At pakiusap po na rin din po, mag-like, mag-comment at pindutin ang notification bell. Ang pinaka-importante, ituloy nyo lang po yung panonood. Huwag nyo pong i-skip yung ads natin para may lakas loob ho tayong patuloy sa paggawa ho ng ating reaction video. Yung ating mga impormasyon na may bibigay ho diyan sa inyo, mga kabalitaan. So kita-kits ho tayo sa susunod pang mga oras na ating pag-upload sa mga panibagong reaction video dito ho sa ating munting bahay, Dan Agan Balita Reaction Video News Update. Sa muli, ako po'y magpapaalam na. Ingat-ingat lang ho tayo. At ulitin ko po, Merry Christmas and advance Happy New Year, everyone. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.